Good morning mga tadyak. Dito ako sa balanghoyan ni Bayaw Samuel. Kukuha ako ng talbos ng kamuting kahoy. Gugulayin natin. Mahirap yung gulay dito. Ito pala, masarap gulay. Yan, talbos. May nakuha na ako. I-vlog natin. Para mayroon tayong panibagong content. Shout out sa mga mahilig sa gulay ng kamuting kahoy. Dito. Ito ko lang ilagay sa bato. Ayan. Ang kamuting kahoy. Pala yung plastic ko. Plastic na lalagyan ko ng talbos. Ito may nakuha na ako pala. Kalimutan ko i-vlog natin para bagong content. Ito lang pinakatalbos ko kunin dito. Yung medyo malambot pa. Mga 3 tangkay. Magalaw yung bato. Maalog. Magalaw yung bato. Nalaglag ko lagi. Lipat natin yung camera dito sa banda baba. Iba na mamulaklak, hindi na masyado maano. Gear! Tadyak.
Dami-dami na. Tiger! Ay, si Tiger. Here! 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 Kain ng gulay, talbos ng kamuting kahoy. Sustansya to. Mga mahilig sa kamuting kahoy, mga Bicolano, mahilig nito sa amin. Ito bibira daw nagugulay nito eh. Talbos ng kamuting kahoy. Tiger! Here! Ayan. Nagdagan pa natin kasi marami kami dun. Laging kinukulang sa ulam. Dami ng kabataan. Ewan ko lang kung kain sila nito. Mga bata, pipili. Yan, doon may mataba-taba dito. Mga mataglag dyan. Yan, may panibagong tanom si Bayaw. Inabot ito ng tag-init. Maitim pang lupa. Oh. Payat na. Yan, bundukan. Oh. Ganda ng view dito, dagat. Dito ko naglagay. Oh. Ito natin iba papayat sobra. Ang mga dagat yun. Hawakan ko na lang mga tadyak para piliin ko lang yung iba. Payat talaga, sobrang init. Namulaklak ng iba eh. Yan lang pinakatalbos lang kinukuha ni Marbs. At maliliit yan, okay na yan. Talbos. Sobrang init ng panahon ngayon. Summer. Ang daming darating ngayon na galing Maynila.
Kunti na lang itong kamuting kahoy ni Bayaw. Nabunot na yung iba na marami na gusto bumili. Kaso lang, pag ibenta nila, sila naman nawawala ng ano, konsumo. Mahirap kasi pag wala ng ano, pagkukunan. Matagal pa makakapagtanim ulit pag nagtag-ulan. Mahirap magtanim ngayon, di mabubuhay. Kailangan pag umulan makapagtanim. Yung mga 3 beses umulan ng malakas. Kaya malambot-lambot ang ano, pati yung lupa. Mindoro dami kong tinanim ng kamuting kahoy. Nakapagbenta ako ng mga siguro mga 1.5 din. Mura lang ang kilo eh. Hindi ko nga naibenta lahat yun kasi ba pinamigay ko yun sa mga ano doon, mga bata na inibigyan ko doon, yung nagamot sa akin ng ano, naghihilot sa akin ng nalaman na may UTI ako. Binibigyan ko lang kamuting kahoy yun si ate. Hindi yun nagpabayad kasi, ayaw na magpabayad. Yun ako nagka-UTI sa Mindoro. Yung kamuting kahoy. Lagi ako nagugulay na to doon. Kamuting kahoy, makita yung mga vlog ko. Mag-isa lang ako sa kubo. Mapaganda yung palayan. Iniwan na rin ni Mibes. Hindi kaya ng ano. May pamilya tayo, okay lang binata ako eh. Kulang ano, kita doon. Tayo makakapag mabuti, wala tayong pamilya eh. Binata pa ako, tatagal ako doon. Galit na si komando sa akin, sabi, lumayas ka na, doon ka na tumira, doon gusto mo. Pabayaan namin yung pagtinda, nahirapan din siya. Sinubukan lang ni Mibes. Marami tayong pagsubok eh. Pag hindi natin try and try, hindi tayo matututo. Hindi natin makukuha yung tamang ano ba. Kung saan tayo nagkakamali, lagi tayong nagiging matatag. Walang perfectong hanap buhay. Yung mga negosyante na nalulugi din. Mabs nga nalugi na eh. Abuti lang mayroon ano sumusuporta. Ilang buwan ako, dadalawang buwan ako hindi nakapagtinda. Yung puhunan namin paliit ng paliit. Salamat kay Ate Lang Ilang at kay Ate B. Kahit paano binigyan ako ng pandagdag puhunan. Itong ginamit namin pagbakasyon, matagal na namin itong mag-alakan sa civic commander. Sabi niya kahit pamasahe man lang ba. Matagal nang hindi nakakapagbakasyon eh. Kaya nakikupra ako para may pandagdag ulit pa Diba kung magkano, hindi man Bayaw ay ni commander kung magkano sa akin. Sila na din ako nang alam. Sila magkapatid nag-usap. Pamasahe na dami pabalik sa Maynila yun. Ito lang, sinilas lang nabili ko. Isang linggo ako doon sa mahigit sa bukid. 2 gabi lang ako natulog doon kasi mahirap nga ang tubig. Mahirap ang tubig. Tag-tuyo kasi tag-init. Pero kung hindi tag-init doon, pwede kami matulog doon. Uwi na kami dito pakaluto ng kupra. Mas madali kasi ang trabaho pag doon natutulog. Pagising mo, makapagtrabaho ko na agad eh. Akit pa sa bukid. Malayo. Mamaya tukuha kami ng buko. May upload naman ako mamaya Kasi sa wifi naman ako nakaya titing. Hanggang bakasyon. Tutulong ako sa pinsan ni commander na mag-ihaw ng baboy yung bukas kasi magpabinyag. Si Lulong. Ang daming herbal dito mga tadya. Hindi ka problema magkasakit ka dito. Basta marunong ka lang ng mga gamot. Ayan daming tama. Kahit kang pumunta dito, ayan daming tawag siyan. Sa Manila, binibili yan eh.
So, may tanim si Bayo ng sambong. Wala na, matagal na mag-loading ako mga tadyak eh. Ito nga, nakakita ko na eh. Nasa harapan ko na, di ko na masabi-sabi yung sobrang makalimutan na si Marvis. Nakakalimutin na. Stress na siya sa problema. Huwag na tayo ma-stress. Nire-relax ko na lang eh. Kasi ang problema normal sa atin yan. Yung bahay namin nga doon, tumawag ko sa mama ko, giba na yung kusina. Kaya pagdaan ko doon, tulungan ko yung ayusin namin. Sabi ko pag magiba yun, huwag na ibabalik yung dating malaking kusina. Kahit maliit lang basta mayroon sila mapaglutuan. Marami kasing abubot eh. Ay, dalhin na sa bukid yung iba eh. Tapon na kung di naman kailangan. Yung matatanda kasi nung araw, mahihilig yung lula ko. Mahihilig yung sa mga pinanghinayangan pa yung mga gamit na lumang-luma na. Sa ibang bansa, tinatapon na yan eh. Sa atin kasi, hanggat mapakinabangan pa. Ay, sabihin mo, lumang-luma na yan. Wala kasi pambili eh. Sa ibang bansa, maraming pambili. May sila. Sagana sila, hindi sila kinukurap yung gobyerno nila, may suportado sila ng gobyerno. Sa atin, munti yung maintenance na matatanda na senior, kulang na kulang yung pensyon, kaya hirap ng buhay. Madiskarte yung mga matatanda nung araw, yung mga damit, wala na maibilin damit, lumang damit, okay lang, wala nga maibili, bibili ng damit, pagkain na lang. Medyo mainit na. Yan. Dagdagan ko pa to. Madami pa. Kuha. Yan. Doon sa kabila tayo. Titingnan ko doon kung maganda yung talbos. Mga payat na kasi. Yan, medyo marami na sa mga tadyak. Dito naman tayo kabila. Kasi Bayaw, inaayos niya yung mga bunga ng pakwa. Nilalagyan na ng sapin. Nasapin na ng damo yun. Madami enerbe si Bayaw dyan. Ano na lang yan, tawag nito pang similya. Dito medyo mataba ang pinya oh. Kasi dito may mga kahoy. Dinadaan, mababa yung kubo. Pag ginawa na yung inirepel to ni Bayaw, tatasan niya daw katong konti. Yung mga bagong tanim na lagyan na ng katawan ng saging para hindi masyado ma-expose sa araw. Payat din pala, muting kayo dito. Ito medyo mataba pa. Wala kasi ibang may tanim na kamuting kahoy, sa Bayaw lang dito sa bukid na to. Walang kabilang bukid, tanim. Ayun, masustansyang gulay. Talbos ng kamote. May saging. Ganda dito, tanaw mong dagat. Yan. Ganda pagmasdan ng dagat. Dito maganda magtambay. Marami kang magagawa dito. Yan, natapos na yung challenge. Mamaya, takit ako dito may hapon. Dalhin ko yung duyan. Bukas busy na, magtulong ang pagkatay ng baboy. Sa pinsan ng commander, inimbitahan ako. Imbitado. Imbitado si Mabs, wala man sila handa. May lulutuin din kami. Nagbili din sa commander ng panghanda. Padala naman yung kapatid niya. May baboy sana sila. Pagkatay yun, pagdating na lang ni may-ari. Yung panganay ng kapatid na babae. Siya ang nagbili nun eh. Handa yan sa pista kung na-timing umuwi. Nag-advance kayo ng 3 buwan yung amo nila. Kasi ikakasal yung anak ng amo.
Pag mabawasan yung katulong, ay ano, kukulang yung mag-assist, di ba? Mabait yung amo nila, kaya pumayag si Ate Christina. Kasi pabalik nga sila, dadagdagan ng sahod. Yan mga gandang amo, di ba? Pag tapos na yung magustuhan yung trabaho ng mga tulong. Taas na sahod, papabalikin pa. Meron kasi makakuha ng katulong na yung mapagkatiwalaan. Kung saan pumunta yung amo, kasama sila. Shopping din sila. Sagot pa yung shopping. Magaling amo. Kain sa labas, kain din sa labas ang katulong. Tinuturing na kamag-anak. Yung maganda sa mga nagiging amo sa sa Saudi. Agoy. Mabato. So, naubos ko na yung mga mataba-taba. Kahit payat-payat, susuyo rin ni Mabs para madami. Bibigyan ko din kasi na titingnan kailangan itong mga 3 nyug. Gulay. May pakas doon, pang sahog. Dala ni Bayaw mo kung kaling Palawan. Gusto ko ni Commander makasama ako doon kakaya ng budget. Para pag uwi ko makadala ko ng maraming isda. Mag-extra ako doon kay Bayaw. May panghuling Bayaw ng isda. May sariling bangka doon. Maganda daw hanap buhay doon kaysa dito. Dito hirap yung mga mangisda. May panahon na pag ganitong summer, mahina palang hulihan dito. Na. Mga pasyado payat na. Ito pa. Importante dito dahon naman. Dagdagan ko pa to. Mag-ed na tayo. Mahaba-haba na to. Tingnan natin si Bayaw. Dito na tayo sa may kamuting kahoy. Kasi kamuting kahoy ang ko dito. Dito tayo sa kabila. Tatawid ako dito. May tanglad pala si Bayaw. Tama, magdala na ako ng tanglad. Kala ko walang tanglad dito. Harap to sa tangladan. Ayun. Yung tanglad bagay sa gata. Ito mag-in kasi maraming kamuting kahoy. Sabi sa tanglad. Ayan mga tadyak, hanggang dito na lang yung vlog ni Mag pagkuha ng talbos ng kamuting kahoy. Gagataan natin to. Kung hindi ako busy mamaya pa i-vlog ko to. Kung si Commander ba-vlog, sigurado to i-vlog ng Commander pagluto niya. Tulong kasi kami pagkuha ng buko. Baka nagsimula na nga sila. Hahabol na lang kami. Ayan, shout out sa lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng team ilang-ilang, shout out. Ayan, shout out na lang sa lahat ng OFW. Ingat tayo lagi diyan. All people in the world, shout out. Bye-bye. Ayan ang kamuting kahoy. Dagat.